Marami na talaga nagsasabi niya na, yun nga daw, kamukha nga daw siya ng daddy niya. Para sa akin, hati naman kami. Yung kumbaga, kung yung daddy niya ang magde-describe, sabi, parang happy. Yung sa daddy niya, dito pataas. Tapos yung sa akin naman, pababa. Yung sa labi, pababa. Naalala ko dati nung buntis ako, sabi ko sana kahit ilong lang niya ang makuha ni Jenny Boy. Siyempre, di naman katangusan yung ilong ko, kaya gusto ko talaga kahit ilong lang niya. Tapos, naalala ko lang dati nung nag-a-apply kami ng citizenship ni baby. Marami requirements. Tapos, sa ultrasound ko sa Taiwan, ang due date ko is November 9. Tapos, dito sa Pinas, yung due date ko naman, nung ultrasound ko, ano na yung 5 months na si Jenny Boy sa tiyan ko noon, November 11. So, ang sabi ng doktor, baka mga November 5, posible na akong manganak kasi 37 weeks, pwede ka na manganak nun eh. Nag-base kami doon sa sinabi ng OB, which is November 11. So, siya naman, nag-book ng flight pa uwi is October 31. Ang problema, si Jenny Boy, nanganak ako, lumabas si Jenny Boy ng October 25. So, hindi niya naabutan. Tapos, lahat ng bills ko sa ospital, nakapangalan sa akin, hindi sa kanya. Kahit siya naman ang nabayad, or pera naman niya yung binayad, pero sa akin pa rin nakapangalan. Kasi syempre ako yung nandun. Tapos, hinahanap pala yun sa pag-process ng citizenship, hinahanap pala yun, hindi lang yung birth certificate ng bata na nandoon siya nakapangalan, hindi lang yun. May mga hinihingi pa rin sila, yung gaya ng bills, na katunayan na ikaw yung nagbayad, ganyan, pangalan mo, nakasulat doon. Tapos, ang natatanging nakapangalan lang sa kanya na resibo is yung, pumunta kasi kami sa munisipyo para iayusin yung para i-ano yung birth certificate niya. Yun lang, nagbayad kami, parang 150 yata yun, 150 peso. Tapos, yun lang yung nakapangalan sa kanya na resibo. So, ngayon, syempre, kailangan niya mag-explain kung bakit yun lang yung nakaresibong nakapangalan sa kanya. Tapos, aware naman kami na sinabihan kami ng agent namin na sa mga requirements na pinasa namin, pag hindi na satisfy yung humawak ng case ng citizenship ni Jenny Boy, ang huling option doon is DNA. Ako gusto ko na magpa-DNA na lang direkta para, alam mo yun, yung para ano na, isang anuhan na lang. Kaso, syempre, sabi ng agent, mahal din magpa-DNA, tapos, i-try lang munang ibigay yung mga requirements na kaya namin i-provide. Yun lang yung mga ganon, yung, kasi iniisip ko kasi noon yung, alam mo yun, yung sa requirements na hinihingi nila, parang feeling ko hindi sapat yung naibigay namin. So, para wala nang maraming salita para sa akin, sige, i-DNA na lang. Tapos, nag-usap kami ni Mark na ganun na nga lang mangyayari. Tapos, ang mahirap lang kasi sa amin kapag mag-process na naman ng ganun is kailangan niya na naman umuwi. Syempre, hindi naman mura yung pamasahe, tapos may trabaho din siya. So, ikauuwi niya lang. Kailang uwi na yan siya nung nag-process ako ng visa ko, ng citizenship ni baby, nakailang uwi yan siya kasi kailangan niyang umuwi. Kasi nung time na nagpa-biometrics, sinamahan niya ako. Tapos, yung sa pag-gathered ng mga requirements na hinihingi para kay Johnny Boy, kailangan din niyang umuwi. So, nakailang uwi na siya. So, parang, dagdag ano na naman yun kasi baka sakaling hingiin nga yung yung DNA. So, kailangan na naman niya umuwi. Kasi syempre, DNA silang dalawa, hindi naman sa akin lang. Silang dalawa kasi yun yung hinihingi na patunay na siya talaga yung tatay. Pero, syempre, no doubt naman ako kasi siya, siya naman yung first ko, siya lang naman yung kaya wala, hindi, okay lang sa akin. Nung time na nag-aantay kami ng email na, yun na, expected namin na sa next email sa amin is magre-request na ng DNA. Tapos, ayun, nagulat ako na
pag-email sabi, congratulations kasi yun nga, na grant na yung citizenship ni Jenny Boy. Which is happy kasi hindi na kami kailangan magpa-DNA. At saka, alam mo kasi sa citizenship ng bata, hindi porke kamukha niya yung bata or na i-provide mo yung birth certificate, hindi lang yun. Hindi yun sapat na pruweba or hindi yun sapat sa marami silang requirements na hinihingi na kailangan mong i-provide. Ipapadala yun sa'yo, yung certificate, citizenship niya sa Pinas, kung saan ka nakatira. Kaya yun ang naging dahilan kung bakit nag-antay pa kami ng ilang buwan bago kami pumunta dito kasi a-applyan namin siya ng passport, Australian passport. Kaso, syempre yung requirements nun is yung birth certificate at saka citizenship niya. Inaantay pa namin, ang sabi dun sa email, 6 weeks siya bago dadating sa akin, sa bahay. Tapos, syempre medyo matagal, parang almost 2 months siya bago dumating sa akin kasi nasa puerto na, nandoon na sa amin sa bayan. Kaso syempre medyo malayo pa kami sa bayan kaya hindi rin na ipapadala kaagad. So, ayun, ang kaibahan lang siguro, mas madali lang kapag siguro dito ako nanganak kaysa sa Pinas. Kasi syempre pag dito, sabi ni Mark, sign lang ng doctor, tas yun, yung katunayan lang na dito siya pinanganak. So, madali lang. Hindi talaga kagaya dun sa Pinas na mag-aantay ka ng Australian citizenship certificate na dadating sa'yo, saka ka makakapag-apply ng passport. Nakakatuwa lang kasi, alam mo yun, yung pag binabalikan ko yung process ng Australian citizenship niya, parang na ano ako, yung tipong, ay, maraming nagsasabi na kamukha ng tatay. Pero, syempre, sa requirements ng citizenship niya, hindi lang yung dahil kamukha niya, hindi lang yun dahil sa birth certificate na pinasa mo. Hindi, madami. May mga requirements, may kailangan ka pang tao na pipirma, may mga, alam mo yun, may mga form, tapos pipirmahan ng hindi mo ka mag-anak. Yung hindi family related. Tapos, ayun. Thank you sa mga nagsasabing kamukha. Nakakatuwa. Proud nanay. Kasi, syempre, hindi tayo kagandahan. Tapos yung anak mo, nabiyayaan ng itsura.